Naglagay siya ng bagong thermostat. Dahil hindi nga daw nag-automatic, binalik nila. Sabi, sirado yung thermostat. Ano ginawa? Yung nilagay na thermostat control, inilagay doon sa may makina. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, balik car aircon po ulit tayo. Meron lang po kasi akong gustong i-share sa inyo na isang comment ng isang ka-vlogger natin na masyadong mahalaga rin po ito mga ka-vloggers. Kumbaga may mapupulot din kayong aral dito. At unang-una mga ka-vloggers, lalo sa mga ka-vloggers natin na technician dyan, wag nyo pong gagawin yung ganito na ginawa dito sa ka-vloggers natin ng isang technician, dahil hindi po talaga normal na ginagawa yan. Ito po, basahin ko na mga ka-vloggers. Isang komento ng isang ka-vlogger natin, uulit ko ha, para gusto ko lang po i-share sa inyo. Ito na po. Dito, gigilid ko rito para mapanood ninyo. Basahin ninyo. Ito ay comment ng isang ka-vlogger natin dito po sa isang video ko, yung how to convert an electronic thermostat into a manual or mechanical thermostat, no? Ayan. Ito po siya, mga ka-vloggers, basahin po ninyo. Sir, sabi niya, tanong lang po. Ayan, tatanong yung isang ka-vlogger natin, no? Nagpalit po kasi kami ng compressor. Basahin po ninyo, ha? At stock up na nga po. Stock up daw yung compressor nung sasakyan niya. So, nagpalit sila. Kaso, hindi humihinto yung compressor. Kaya binalik namin sa gumawa. Ayan, mababasa po ninyo. Sabi niya, sira daw yung thermostat. So, nangyari, palit ng bagong compressor kasi nag-stock up yung luma. Kaso, hindi nag-automatic. So, binalik niya doon sa technician na gumawa. Sabi nga daw, sira na daw yung thermostat. Pinalitan niya. So, sa madaling salita, pinalitan po ha. Pero, sa dulo ng compressor niya, nilagay sa part na lumalamig dun sa tubo. Kung isipin ninyo mga ka-vloggers ha, naglagay siya ng bagong thermostat. Dahil hindi nga daw nag-automatic, binalik nila. Sabi, sira daw yung thermostat. Ano ginawa? Yung nilagay na thermostat control, inilagay doon sa may makina. Oh, itong ganito. Ipinuwesto doon sa may makina. Ayan, basahin nyo po ha. Ayan o. Doon sa lumalamig doon. Sabi niya ha, sa dulo ng compressor niya nilagay sa part na lumalamig doon sa tubo, sa suction tube nung compressor ha. Pansin ko lang, kapag first time kakabukas yung makina, madali naman na humihinto ang compressor. Yun ha. Kaso lang, kapag nakabiyahe na kami, pag bumibiyahe na daw, siyempre, mainit na yung makina nito ha. At mainit na yung makina, mukhang hindi na bumibitaw yung compressor. Tuloy-tuloy na. Oh, tuloy natin. Advisable kaya na doon ilagay yung thermostat, sir? Kaya tanong niya kung advisable ba na ilagay ito doon sa may makina. Doon sa compressor mismo, doon sa suction. Dahil yung isa discharge, yung isa malamig, suction. So, advisable daw ba na doon ilagay? Kasi siguro ang ginawa ng gumagawa, pinutol lang yung linya ng compressor, tapos pinadaan sa ganito. Oh, dahil malapit lang po doon mga ka-vloggers, no? So, doon lang niya ikinabit. To. Saan na ba tayo? Kaso lang kapag nakabiyahe na kami at mainit na yung makina, mukhang hindi na bumibitaw yung compressor, tuloy-tuloy na.
advisable kaya na doon ilagay yung thermostat, sir? Hindi kaya siya naapektuhan sa init ng makina? Ayan ha. Yung sensor naman ng thermostat, inikot niya sa tubo ng compressor. Doon sa suction, inikot niya tong buntot nito. Oh. Oh. Tapos, binalutan niya ng electrical tape. Tingnan nyo, abnormal na kwento to mga ka-vloggers. Kumbaga, ngayon lang kayo makakarinig yan. At binalutan niya rin ng parang tape na may foam. Nilagyan niya muna ng electrical tape. Binalot niya muna itong tubon to. Inikot niya doon sa suction. Nilagyan daw electrical tape. Tapos nilagyan pa nung parang insulator na kalamo foam. Oh, mga ka-vloggers. Tingin nyo, normal po ba yun? Kayo, mga ka-vlogger nating mga technician dyan. Hindi po normal yun, mga ka-vloggers. Bakit ilalagay ninyo to sa may makina? Eh di nainitan to. Iinit yung loob nito, pati mga contact point nito, pati itong diaphragm na pinapasukan dito, iinit. So, sinagot ko po tong comment na to mga ka-vloggers. Ito ha, sandali. Meron pa siyang follow-up pala eh. Or kulang po sa adjust yung thermostat, sabi niya. Kulang pa daw ba sa adjust? Kasi nga, pagka daw bumibiyahe na, hindi na nag-automatic mga ka-vloggers, no? So, ito po, sinagot ko naman siya. Ito. Hindi po kailanman nilalagay sa suction tube ang thermostat. Hindi. Ha? Mainit doon. Nilalagay po ito mga ka-vloggers, alam nyo, sa loob ng sasakyan. Hindi doon sa makina na mainit, ha? O, sandali, tuloy ko lang. Ayan, comment ko, ha? Reply ko. Lalo na at sa may makina, sabi ko, hindi nilalagay, ha? Mainit po doon masyado. Ang sensor o tubo ng thermostat, dire-diretso hanggang sa diaphragm niya. Kumbaga, connected tong sensor na to hanggang sa loob po nito. May diaphragm dito, parang plastic, ha? O, kaya kapag mainit na, hindi na mag-off kasi mainit na din ang sensor sa loob. Yung sa may diaphragm, no? Kamote, technician po yung gumawa. Na, sinabi ko nga yun dahil medyo nakakainis mga ka-vloggers, hindi normal yun. Talagang nangamote na yung technician, ha? No. Dapat sa evaporator po nyo ipalagay ang thermostat, sabi ko. Kahit sa nadadaanan lang ng hangin. Kung hindi nila maisusok-sok na doon sa evaporator, basta yung dinadaanan lang ng hangin na papunta sa louver, okay na po yun. Hindi sa tubo ng suction. Ayan ha. Lalong-lalo naman na hindi po doon sa may makina, mga ka-vloggers, di ba? Kumbaga, wala pa akong alam na naglagay ng ganyan doon sa makina. Masyado na pong abnormal. Yung kamote talaga yun, mga ka-vloggers. Para i-connect nyo to doon sa suction tube. Eh wala na, nangangamote na po yung technician nun, mga ka-vloggers. At wag na wag po ninyong gagawin sa mga ka-vlogger natin na technician dyan. Wag na wag ninyong ikakabit itong thermostat doon sa may makina. Ang init doon. Pag sinarado nyo yung hood, parang oven na doon yun. Iinit na po to mga ka-vloggers. Kaya yung kanyang sasakyan daw, sa unang andar malamig. Nag-automatic. Pero ang nangyayari, katagalan daw, hindi na namamatay. Siyempre, ang mangyayari, magyayelo na yon. Kasi mainit na po. Itong pinaka-diaphragm to, yung pinapasukan ito. Ito, iinit din to. Kahit sabihin mo, binalutan niya, ito, naka-expose. No? So, yun nga sinabi ko sa kanya, iinit yan. So, sumagot pa ulit si ka-vlogger natin. Ito, mga ka-vloggers, basahin nyo, ha. Oh, pakita ko pa ulit sa inyo. Ayan, for this vlog. Kaya nga, sir, yung buong thermostat, mainit na rin nung hinawakan ko. Ayan o, hinawakan niya mga ka-vloggers. Mainit na raw to. Eh siyempre yero to, tapos nandoon sa may makina. So kayo sumagot mga ka-vloggers, normal ba yun? Hindi naman normal yun, di ba? Kumbaga, hindi mo na lang masabi, pero bakit ginawa yun? So medyo siyempre ako naawa ko doon sa ka-vlogger natin na humingi ng advice. Kagustuhan niyang gumanda, binalik nga niya, napalitan niya yung compressor, akalain mo namang ilagay doon sa may makina. So isa lang siya sa ginawa ng gano'n, paano pa yung ibang nahawakan ng technician na yan?
sigurado lahat ng thermostat doon niya ikinakapit sa makina, doon sa may compressor mismo, sa dulo daw, sa suction, yung malamig. Oh. Kung nakahawak na siya ng mga 100 sasakyan, puro ganun, sipin nyo mga ka-vloggers. Nakakaawa yung mga tao, di ba? Napakarami na. So, may payo ko lang. Kung nakikinig o mananonood yung technician na yun, hindi po ginagawa yung ganun. Ikinakabit po yan doon sa loob ng sasakyan. Ha? Doon sa lumalamig na parte, yung paglabas galing sa evaporator, doon yung mga hangin na lalabas dito sa louver. Kung wala kayong masuksukan, doon yung ipasok sa may linya, yung galing evaporator na hangin, kung hindi nyo kayang ilagay doon sa may evaporator. So, wag lang ninyo ilalagay doon sa may makina. Wala pong gumagawa nun. Kumbaga, napaka-genius nyo na para maisip nyo yun. Pero mali po yun. Inuulit ko po, mali yun. Wala pong gumagawa ng ganun. Kakabit nyo ba naman to doon sa may makina yero to, no? Isang metal. Di nainitan to. Lalo nang hindi mamamatay. Ang gusto nga nila lumamig. So inilalagay to sa loob ng sasakyan. So pag malamig na to, mararamdaman niya yung lamig. Tapos, ganito kasi, mga ka-vlogger, yung kapwa natin technician na yun, kung sino man yung gumong alam ko, sigurado, alam nyo na sinusuksok sa evaporator to, no? So, maaari lang, mahirap suksokan, kaya doon na kayo naglagay sa may compressor. Hanapan nyo na lang ng lugar kung saan dumadaan yung hangin, yung mga plastic doon. Isiksik nyo to doon sa medyo malapit-lapit sa evaporator. Ngayon, kung nagtitipid naman kayo sa linya o nahihirapan kayo na kapain yung electronic na linya niya, gumawa na lang kayo paraan kung saan nanggagaling yung linya doon, papuntang relay o ano. Basta ang mahalaga, ito, nandoon po sa loob ng sasakyan, doon sa malamig, hindi doon sa makina. Inuulit ko po kahit dikit ninyo to o i-roll ninyo doon sa tubo, naiinitan pa rin po to, kaya hindi rin magpa-function mga ka-vloggers. Naiintindihan po ninyo? Sana kahit pa paano mga ka-vloggers, nakatulong na naman tayo. Maiksing vlog lang po to. Gusto ko lang i-share sa inyo itong problema ng isang ka-vlogger natin. So, ano po ba mga ka-vloggers ang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabago edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Ingat po kayo.